Time check, 5:33. Namin is 6:40. Malapit na naman kami sa airport, guys. So yun guys, nag-book na kami papuntang airport sa Terminal 3 guys. So 45 minutes bago mag-board, nandun na kami. Pero ayan na nga guys, waiting na tayo. So 5:54 na, so 6:45 yung boarding namin. Kaya ayan, malapit lang naman kami sa airport. So 5 minutes away lang naman. Kaya kampante kami guys. So ayan, chill lang kami pagpunta dyan. Kwentuhan lang muna kung ano mga gagawin. Ayan, paliwanag na rin. So nakarating kami ng Terminal 3. Ayan nga pala, AirAsia yung sasakyan namin guys. So papunta na kami doon para mag-check-in. So medyo naligaw pa kami doon, kami sa kabilang napunta sa kabilang side. Pero pagdating dito guys, medyo nagmamadali na kami kasi nga baka maiwan tayo guys. So medyo mahababang lakaran papasok dun sa may loob. So ayan na nga guys, nagmamadali na tayo guys. Paliwanag na rin. So pupunta nga pala tayo ng Bohol guys. So 3 days 2 nights kami dun. So ayan, nagche-check-in na. At nagmamadali na rin guys kasi malapit na ang oras ng paglipad. So ayan, check ng time. So dito guys, chill pa kami habang nakapila kasi onti lang naman yung pila para mga ilang tao lang tapos kami na agad yung next. Ayan, kaya kampante lang, chill ang mga tropa pips, pangiti-ngiti lang. So time check 6:12. So syempre kampante 6:45 pa yung flight. Pero hindi pa kami naka-check-in. So yun na nga, pagdating namin ng counter, so nagsara na nga daw yung gate. Kaya ayan, iwan tayo ng aeroplano. Makoy. Hindi kami naiwan ng flight. 45 minutes pa So yun nga, dapat 1 hour ahead. O check-in ka na dapat at nandun ka na. So ayun ang aming pagsisisi. Pasalamat kayo ng technical nyo kasi 45 minutes. So ang ginawa namin guys is kumain muna kami at nag-isip-isip kung paano magre-rebook. Kasi ang mahal ng rebook guys ng umaga. So ayan, kumain muna kami ng breakfast. So kasi pag nag-book ka ng mabilisan, 10,000 ang isang tao. So ayan, nag-book kami ng panibago guys. Pero naghanap kami ng mura, pero nga lang 4 PM na yung flight na next flight. Kinuha namin pero 35,000 to 37,000 ata. So 5 na kami doon. Kaya ayan, naghihintay kami, kinakabahan kami kasi nga ayaw mag-push through no payment. So ayan, hindi na nakakain dyan si Nurse Out sa sobrang stress. Pero ayan, pinipilit pa namin kasi dapat magbabagyo na lang kami. Kasi nga naiwan kami, pero sayang naman yung Airbnb at yung flight pa uwi. Kaya ako nagpilit-pilit na rin ako para matuloy. So ayan, umuwi muna kami sa bahay saglit, nagpahinga. Tapos umalis ulit kasi mas maaga na kami guys. 2 PM pa lang nasa airport na kami kahit 4 PM yung flight. So diba, ang galing-galing namin. Maaga kami ngayon. At wala na makakapigil guys, matutuloy na kami sa Bohol. So change plan kami guys. Ang gagawin namin pagdating is maglalakad-lakad sa dagat, sa Alona Beach at kakain ng dinner. So ang isusuko namin na activity is yung hiking. Kasi almost buong araw yung hiking. Pero ang gagawin namin kinabukasan, basta papakita ko sa inyo lahat, nandito na lahat ng buong video. Kaya tara, samahan nyo kami guys, makakasakay na tayo. So ayun na nga, tuloy na nga talaga guys dahil pasakay na tayo ng bus at para mahatid na tayo sa aeroplano. So ayun na nga guys, Cebu Pacific naman yung binook namin papunta. Kaya salamat Cebu Pacific. Maganda sa Cebu Pacific guys may pa-games sila. Hindi ko na naalala na may pa-games pala sila kasi nag-SG din kami. Meron din silang pa-games ng mga bring me. Sayang di ako nanalo. Pero ayan guys, umakit na kami. Excited na kahit late na. Kaya ayan, medyo masaya na kami guys kasi nakasakay na kami ng aeroplano. At matutuloy na ang Bohol trip natin guys. So ang buong akala ko mapupunta kami ng Baguio kasi nga parang ang imposible nung ticket, sobrang mahal. Pero yun, may nahanap kami na medyo mura-mura. So ayun na nga guys, hindi na kami nanalo sa pag-games. Sayang yung mga pa-bring me. Pero ayan guys, nasa taas na kami. Sobrang saya. Ang ganda nung panahon guys. Sa buong trip namin, ang ganda ng panahon. Kaya ang ganda ng mga video ko doon sa mga pinuntahan namin.
So, ayan guys. Excited na guys. Excited na tayo. Dahil touchdown na tayo ng Bohol. So, maliwanag pa kami nakarating guys. Kasi 4, tapos 1.5 hour lang naman yung flight. Oh, sorry. Ayun naman tayo. Yes, touchdown. So, ayan guys. Ang ganda ng airport nila dito sa Bohol ha. Tapos, ang lamig. Kung i-compare natin sa Boracay, mas maganda yung airport nila dito. At saka hindi, nung pumunta kami rito guys, hindi ganun kadami yung tao. Parang puro mga foreigner nga lang yung mga makikita mo. At saka parang yung mga foreigner dito, parang sila pa yung mga lokal kasi may mga motor sila. Pero ayan na guys, ayan yung mga pupuntahan natin. Kaya excited na kami guys. So palabas na kami ng exit. So sinisingil kami dito guys ng van ng 800. Papunta lang dun sa Airbnb namin. Syempre wise kami. Lumabas kami ng airport at naghanap kami ng tok-tok ba yun? Yung tok-tok. So ang singil lang sa amin doon is 200. Dalawang sasakyan kami guys. Papunta doon. So ang technique dito guys, kunyari magiging lokal ka. Para makatipid ka, huwag kang magtatanong sa susunod kung magkano yung ibabayad mo. Kasi nung last time, galing kami Airbnb, tapos bibili kami sa McDo. So, ang singilan kasi talaga is mga 150 to 200. Mga ganun. Pero ang binigay ko lang 100. Hindi naman sila umangal. Pero yan guys, ang daming kainan dito guys. Sobrang aesthetic ng mga kainan dito. Parang ito siguro yung mga pinaka-D-mall sa kanila. Katulad sa Bora. Maraming kainan, tas malapit sa dagat. Pero yan guys, inuna muna namin pumunta dun sa Airbnb namin para malapag yung mga gamit namin. Pero napakalapit lang namin dun sa may Alona Beach. So, house tour ko muna kayo saglit dun sa Airbnb namin. Pero ayan guys, parang sobrang liblib na yung pinuntahan namin dun sa papuntang Airbnb. Pero hindi naman, sa umpisa lang, kala mo malayo pero pwede mo siyang lakarin palabas. At pwede ka na dun sumakay ng tok-tok. So ang sarap lang nung feel na nakasakay ka sa tok-tok tapos dumadaan ka sa mga liblib na lugar, mga damo-damo, mga gubat-gubat yan. Feel mo na talaga na nasa province ka. So, ito na yung Airbnb namin, guys. So, ang lalamig din ng aircon dito sa Airbnb na to. Tapos, ayan siya. Ang ganda. Ang ganda nung Airbnb. May 3 siyang room. So, itong room na to parang good for, ata siya, 10 or 12 ata. Hindi ko alam. 6. Basta 3 room. Ang dami naman kasya kasi malalaki yung mga room. So, yung first room natin is may 2 siyang bed. Then, yung second room natin is meron siyang isang bed. Tapos, ito yung sakto lang yung laki. Then, dun sa may, kabila naman is CR naman guys. So halos kasing laki nung kabilang kwarto yung CR. Ang laki ng CR nila dito. Tapos dun sa may pinakalas is yung parang master bedroom nila. So ayan yung dining natin, kitchen, pwede tayo magluto, mag-init, at may ref na rin yan guys. Ang lamig ng aircon nila. So ito yung pinakamalaking room. So hindi naman kami masyado nagstay dito kasi nga nasa labas kami. Sinusulit na namin yung time para makapaggala. So ayan, nagala-gala kami. Ito yung parang D-mall sa Boracay guys. Dito sa Bohol. So dito mo rin mabibili mga souvenir, maraming mga kainan. Tapos beachfront na siya guys. Tapos dyan yung mga souvenir natin. So marami kang mahahanapan ng mga mabibili mong souvenir. Lalo na doon sa tinuro sa amin ni Kuya. So, nagtingin-tingin muna kami dito para ma-compare namin yung mga price para makatipid tayo, guys. So, ganito siya pag gabi, guys. Mas buhay siya kaysa sa Boracay kasi dito pwede ka mag-swimming kahit gabi. Pag sa Bora, hindi ka na pwede mag-swimming ng gabi. Kasi ito, sobrang lapit niya lang talaga, guys, sa mga establishment, mga ganyan. Tapos sobrang liwanag. Yung mapapansin na gabing-gabi, di ba? Kasi ayun, yung dagat, makikita mo may liwanag. Pwede ka maglakad-lakad doon. Chill lang, kaya naglakad-lakad lang kami dito. Nilakad namin yung magkabilang dulo. At nagpa-picture na rin kami dito sa Alona Beach. So yung sand naman dito is parang medyo siya may bato-bato onte. Pero okay naman guys, ang ganda pa rin. Tapos meron pa kaming pinuntahan na isang beach. Yung sa may Oceana, doon maganda rin talaga siya guys. Pero ito yan, ganda. Ang dami natin mabibili. Sobrang festive kasi lahat may parang may mga pa-music. So may mga pa-fire dance pa dito sa may bandang loob. So nagtingin-tingin kami ng mga seafood, kung anong pwede namin kainin ngayong dinner. Pero parang hindi nila feel mag-seafood. Kaya may pupuntahan kami guys, papakita namin sa inyo kung saan mura kainan. Dito yan guys sa may Rico. Basta yung Rico, nakalimutan ko. Basta Rico yung pangalan niya. Ayan, sobrang mura ng mga ihaw guys, tag 10 pesos. Tapos yung mga iba, yung mga seafood medyo mahal-mahal pero masasarap pa rin guys. Tinry namin yung pusit nila dito, sobrang sarap. Tapos pwede kayo magpaihaw ng mga gulay, kamatis,
kamatis, mga patatas. Pero ayan guys, ang daming kumakain. Kasi sobrang mura. So ayan lahat guys, umabot lang yan ng 1,800. Tama na yung mga seafood, barbecue, isaw, balat, paa, may manok din. Sama na yung mga rice, soft drinks, so 5 kami. At saka hindi siya mainit guys, presko kumain. So ayan yung mga pusit, may mga vegetable pa. Tapos ang dami mo na talaga makakain, busog na busog ka na. Kaya ayan guys, nag-timelapse na kami para tuloy-tuloy na yung kain. So may mga gloves naman sila kung gusto nyo magkutsara kayo. Kompleto naman sila, may tissue. Kaya solve na solve tong dinner namin guys. Sobrang busog namin dito. Okay na, bukas na naman pupunta kami ng Chocolate Hills at pupuntahan na namin ang lahat. Good morning! Pupunta na po kami sa... Guimaras. Ano ba? Guimaras. Guimaras City. Gimaras na hinaras. Ang naiiwan din. O ayan, dumating na yung service namin. So, 5,600 ata yan. All-in package na guys, pati yung mga tickets, sila na magbabayad. Sobrang bait pa nung driver. At sobrang smooth ng trip namin guys. So, ginawa namin dyan, habang nag-road trip kami, music lang kami, chill. Ang ganda kasi ng biyahe, walang ka-traffic, walang katao-tao, at walang mga sasakyan guys. Sobrang ganda rito sa lugar na to guys. Kasi hindi siya ganun ka-crowded. Hindi talaga siya crowded. Tapos ayun yung mga makikita mong view, ang gaganda. Hindi ka maiinip sa pag-travel mo papunta dun sa Chocolate Hills kahit 1.5 oras yung papunta ron. At hindi mo mamamalayan na nandun ka na kasi nakakalibang yung mga paligid. At saka sound trip nga lang kami dyan. Hindi ko na lang inano yung mga music, baka maano kasi tayo. Pero grabe, sobrang saya ng trip na to guys. So ayan, video lang kami dito. So yung mga pupuntahan nga pala natin, Chocolate Hills, tapos yung kinaiyahan, ay ba yun? Tama ba yun? And yung man-made forest, yung Tarsier, at yung dun sa mga souvenir, at yung Lubok River guys. Ruin mo yan na pagkasya namin yan sa buong araw guys, kasi nga bawasan kami ng 1 araw dito sa trip na to, pero pwede mo palang pagkasyahin. Pero ayun guys, ayun yung view, sobrang ganda. Ayan guys, sobrang ganda talaga na makikita mo dito. Kung mas mahaba-habang oras nga lang sana kami dito, di ba? Ang sarap lalo ng trip namin. Pero grabe, kahit saglit lang yung trip namin guys, sobrang sulit. Hindi ko alam kung nakakailang sulit na ako guys, pero sulit na sulit talaga yung trip namin. So kasama nga rin pala dito yung camera 360 guys. Dito sa trip namin, kaya may mga nagamit kaming camera 360 pagdating na nung Chocolate Hills at yung dun sa may Lubok River. Pero ito, gamit ko lahat simula nung umpisa is yung phone ko. So sana dito sa YouTube maganda siya kapag in-upload kasi hindi ko pa siya nakikita sa malaking screen. Pero ayun na guys, hello guys, good morning. Napakagandang tanawin. Hindi ko alam kung paano ako mag-attach ng mga soundtrack dito kasi first time ko mag-vlog. Hindi ko nga alam kung nakakahilo yung video or kung anong kakalabasan netong pag-video ko at pag-edit ko, voice over. Pero ayun na guys, kitang-kita na yung mga burol. Nandito ka pa lang sa sasakyan. Tanaw mo na doon sa may tuktok guys kasi aakyat pa tayo. Para kitang-kita natin lahat guys. So excited na kami pero nag-CR muna kami guys. Grabe yung CR dito guys, naka-aircon. Split type pa. Pero ayun na guys, paakyat na kami. Excited na ako guys kasi gusto ko na makita talaga yung mga burol dito. So ayan yung mga unang pasilip guys. 1,700. Dumadami po siya every year. Parang cases pala yan, no? Parang cases dumadami siya. So ayan guys, nandito na kami sa taas. So ang feeling ko nga pala dito para tayo nasa Jurassic World na para bang itlog ng mga dinosaur to. Kasi sobrang dami talaga guys. Sobrang ganda titigan, mapapatulala ka na lang. Sobrang ganda rin ng panahon. Dito naman guys, kailangan natin umakyat ng 200 steps para makita natin lahat. Yung mga burol dito guys, meron malalaki at meron din mga maliliit. Kaya tara samahan nyo ako maglakad-lakad dito papaakyat. So may mga stapa naman guys, kung kunyari napapagod na kayo, pwede kayo dun sa may mga parang cottage nila. Pero ayan guys, nasa kalahati pa lang ako. Ang ganda nun ang nakikita ko. Tapos ang ganda ng sky. Sobrang ganda ng panahon. Para bang nakisundo talaga. Pero ayan guys, nasa tuktok na tayo. Tignan nyo naman kung gaano kaganda guys. Hindi ko dapat lagyan nila dito ng dinosaur. Para lang attraction. Hindi, joke lang. Pero ayan na nga guys, sobrang ganda. Tignan nyo naman. Sana lang talaga malinaw to sa YouTube guys. Pero grabe yung view guys. Parang ang sarap magtatatakbo doon. Kaya nga hindi na kami nakapag zipline. Alam ko may zipline yata. Tapos yung ibang activity dito sa may baba. Pero ayan lang, sulit na sulit guys. Pagkatingin mo pa lang. So ayan, tinimelapse ko yung pagbaba guys. Hindi naman siya nakakapagod. Kaya naman kasi yung mga steps maliliit lang. Pwede mo nga gawing isang step mo, dalawang tapa ka na yung malalagpasan mo. Kasi maliliit lang yung steps niya. Tapos guys, dito daw magpipicture sabi ni kuya. Kasi sa part na to dito yung maganda. Wala masyadong tao. Kaso nga lang maraming sasakyan.
Pero ayan na guys. After namin mag-chocolate hill, dito naman kami sa kinaiyahan. O diba, nakakabulol pa. Pero napakaganda rin dito guys. Lahat ng klase ng bamboo. Makikita mo dito guys. Tapos tignan nyo naman yung salubong sa'yo. Bamboo yan guys. Tignan nyo, napakaganda. Gawa siya sa bamboo. Tapos ang chill-chill pa pagdating mo kasi may music na para bang mapapasayaw ka na lang, mamaya makikita niyo. Pero ang ganda ng pagkakagawa, no? Sobrang lawak na itong lugar na to, guys. Hala mo, nasa private property kami kasi kami lang talaga yung tao. Walang magiging mga photo bomber dito. Or napasakto lang siguro sa time na punta namin is wala talaga. Kasi maaga rin kami umalis talaga. So ayan na guys, Kinaiyahan Forest Park. So may mga animals din sila dito. At may cafe. Pwede mo pagtambayan guys. Mamaya papakita ko sa inyo. Pero ayan guys, naririnig nyo ba yung tugtog? Sayo mo na. Tut. Makoy, bilis sayo kayo, Makoy. Makoy. Welcome Bamboo Rocker. You can see the installations of all the bamboos in the board in a significant perimeter. Now you're seeing the architectural design of all the nations surrounded by and some of the nations were. So, wag nyo na lang pansinin yung nagbo-voice over, nagtitrip lang siya. Pero ayun guys, grabe no, sobrang ganda rito. So ayan, papasok tayo sa napakagandang bamboo walk. So pagpasok mo dyan guys, dyan mo na makikita lahat ng klase ng bamboo. May mga nakalagay na dyan. At iisa-isahin mo na lang siya. Pero mas excited ako dun sa mga animals. Kasi nga mahilig tayo sa mga hayop. Ay, iba pala yun. Hayop pala. Pero ayan guys, ang ganda. Lalo na dito, pag dumaan ka rito, akala mo nasa ano ka. Nasa ibang lugar. Nasa ibang lugar. Pero nasa ibang lugar naman talaga tayo guys. Dahil nasa Bohol tayo guys. Hello guys, welcome to my vlog. Hello vlog, welcome to my Hello vlog, hello channel. Ano daw? Mayroong toilet vlog. Andun yung restaurant. The bamboo of the sea and the sun and the sun and the moon. So ayan guys, may animal viewing, Garden Island, restaurant. So ayan guys, ang ganda diba? So dyan guys, pwede ka magpakain ng mga isda, pero mamaya magpapakain tayo. 20 pesos lang guys. Bigyan ka na ng isang plastic na pagkain. May peacock, pheasant, at marami pa tayong mga makikita rito guys. Meron pang python. Basta na yun, ayun na yun, sobrang laki. Halos kasing laki ng legs ko yung katawan niya guys. Mas malaki pa. Dalawa sila, isang yellow at isang black. Basta ayun na yun guys, sobrang laki. Huwag lang sana to makawala guys. Tapos ayan yung mga peacock nandyan, pakalat-kalat lang sila. At may mga ibon din. Hindi ko alam kung bear ba yun or fox yung nandito. Hindi ko alam. I-comment nyo na lang dyan sa comment section. Itong makikita natin na to guys. Tignan nyo yan. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Pero parang meron siyang yellow at meron din siyang orange. Sobrang cute nila guys. Hindi ko lang alam kung nangangagat ba yan. Pero lumalapit sila. Ayan o. Hindi ko alam ano ba tawag dyan guys. Tapos itong isa, nandun sa taas. Hindi rin alam yung tawag. Paki-comment din. Pero ito peacock, hindi man lang siya nagpakitang gilas. Naibuka yung kanyang buntot. Pero ayan guys, ano kaya yan? Bear ba yan? Hindi ko alam kung anong tawag dyan. I-comment nyo na lang po. Pero ayan, siguro mag-asawa tong dalawang peacock na to. Pero for sure yata yung ganito, ito yung lalaki no. Tapos may mga goose tayo dito na medyo maingay-ingay sila. Pero ang cute nila guys. Ayun sila. At may mga kambing din na pagala-gala lang dyan. Hindi ko na pinuntahan yung sa bandang dulo. Parang medyo nakakatakot na. Pero ayan guys, sumalapitan yung dalawang ahas natin guys. So bumalik na ako kasi iniwan nila ako. Ako lang kasi mahilig sa hayop. Kaya ako lang yung pumunta ron sa part na yun. Pero nauna na sila dun sa banderon sa may mga isda-isda. So ayan guys. Ito naman, ibang design naman ng bamboo guys. Buti na lang talaga may dual cam ako. Pero may nakakatawa nga dyan sa part. Kasi nagpa-video ako dun kay kuya. Hindi ko alam na naka-dual cam pala. Kaya pala sabi ko, parang naiiwas si kuya. Nakaharap pala yung camera sa mukha niya. Dito guys, may fish pond na pwede tayo magpakain ng mga isda. Feeding? 20? Saan? Tara. Libre lang dyan, pero maglilinis ka ng tambak Anong tambak? Linisin mo yan. Tapos ito na yung restaurant nila guys. Sobrang ganda. Puro bamboo talaga guys. Kaya sobrang presko. Tapos pwede ka pang chill dito guys. Alam ko yung tawag dito sa panet nila. So very supportive yung friend natin na si Nersa. Ang hirap maging kaibigan ni Drin, alam mo na. Pero ang cute niya. Oh. Ayan ang ganda.
Pitch mo ulit. Pagugulungin natin sa tinawag. Hindi kaya. Green Genius na. Isa Wala pa nga, tayo. ayaw mo, Rom. Ay, ulitin mo. Ano ka ba? Cheers! Cheers! Cheers to the one that we got. Kami iwanan. Hindi ko kayo iniwanan. Nauna lang ako. Naman lang ako. Ang tagal nyo! So ito guys, napakasarap nito. Hindi ko alam kung tawag. Kalamay ba yun? Tapos ang sarap ng chocolate nila guys. Na hot choco. So ayun yung kinain namin dito. Hindi naman kami kumain ng masyadong marami. Kasi nga magbo-buffet kami doon sa Lubok River. So ayun guys, treat ko naman yun. So after namin doon, ayan guys, nandito na kami sa conservation area nila. So makikita natin dito yung mga tarsier. So ayan, may bibigay sa atin na ganyan, parang souvenir. At hindi ko alam kung ano tong klaseng worm na to. Sobrang laki guys, mas malaki pa sa daliri ko. At sobrang haba niya. So nakita lang naman namin habang nadaan. So ito yung first tarsier, nakatalikod nga lang siya. Hindi ko alam kung sila yung gumagawa ng nest na yan. Bawal maingay dito guys. Kasi nga nocturnal sila. So ibig sabihin, tulog sila sa umaga at gising sila sa gabi. Kaya bawal ubuhin dito. Bawal mag-ingay dito guys. Dito sa part na to, dito maraming pila. Kasi nga ito yung pinupuntahan talaga ng mga tao. Pero napaka-short lang naman kasi iikot ka lang dun sa isang area para makita mo sila. At sobrang liit lang nila sa personal guys. Kaya kailangan i-zoom mo talaga maigi para makita mo. So yan, ganyan sila kalayo. Pero pag zoom mo siya, ayan na guys. Kitang-kita na, 'di ba? Meron pa mamaya guys. Siguro pangalawa na to. Ito yung pangatlo. Medyo mas close up na siya guys. Ayan, natutulog sila guys. Kawawa naman, oh. Pero mamaya may makikita tayo. Nagising. Ayan guys, yung isa tulog pa rin. So, sobrang cute nila guys. Kaya nag-enjoy talaga din ako dito kahit saglit lang. Kasi parang isang paikot lang talaga siya. So ito ata yung gising. Ayan guys, gising siya guys. Or naalipungatan lang siya. So hindi natin alam sa gabi kung ano mga pinagagawa nila. Baka nagtatatakbo sila dyan. Nagtatatakbo. Joke lang. Pero ayan guys, so ayan na. Yung pinaka-last. So after niyan, pwede ka na nun lumabas at bumili ng mga souvenir. Tulad na itong chicha worm guys, tinry ko. Ano yun, boy? Hindi, luto na yan. Fried yan. So ayun guys, nagmukha lang tayong tarsier doon. Nawi-weirdan lang ako pero ang sarap niya. Nasa siyang green peas. Sobrang katipiran ko nga na iuwi ko pa siya. So nandito na kami sa man-made forest guys. Sobrang ganda. Tao ba talaga ang gumawa nito? Sobrang ganda niya guys. Marami nga lang dumadaan na sasakyan kaya ang hirap magpa-picture. Pero may mga nagpi-picture na rito. Kung wala kayong picture, pwede kayong picture sa kanila. So after nun, saglit lang naman kami doon. Lubok River na kami dahil gutom na kami guys. Na kami magla-lunch for 1 hour and 30 minutes. So iikot yung boat sa river. Sobrang ganda ng view guys. Nandito muna, magpa-payment muna tayo. So ito, treat ko to. Ako talaga yung may gusto pumunta rito. Pero nag-enjoy naman ako guys dahil ang daming pagkain. Sobrang ganda ng view. Ang iniisip ko pag nandito ako, para ako naman nasa Anaconda na movie guys. Kasi yung view niya talaga, yung river, tapos yung feel, gano'n na gano'n yung napanood ko sa movie. Pero ayan, mahaba pa yung lalakarin mo bago ka makapunta ron sa may boat. Tapos may mga nagtutug-tug-tug pa dyan. So, andito na yung boat, guys. Ayun yung sasakyan namin. Pero ang daming boat. Sabay-sabay na aalis. Sabay-sabay din silang babalik. So, tara, pasok tayo, guys. Papakita ko sa inyo yung mga food. At ang ganda ng pwesto namin. Nasa gitna siya. Kaya maganda rin yan nung nag-time-lapse ako. So, ayan guys, pangarap ko talaga dito. Kaya tara, papakita ko sa inyo kung gaano siya kaganda. So, ito yung mga food natin, guys. Puro mga Filipino food. Ayan, may mga gulay-gulay tayo dyan na pwede natin pagsama-samahin. May mga hipo, barbecue, adobo, menudo, may mga puto rin, coffee jelly, may mga prutas din sila guys. Sobrang dami rin naman. At meron din sila mga langka, chicken, isda. O yan, pwede ka rin umorder ng extra mga buko. At marami pang iba guys. So ayan, waiting na lang kami umandar. Pero ayan yata yung church. Hindi ko alam kung anong tawag sa church na yan. Paki-comment na lang din dito guys. Kung may manonood man itong video na to. Ginawa ko lang din tong video na to para memory. At someday panoorin natin kapag matagal na. Pero napakaganda guys ng view. Tapos yung buko may gumamela pa na nakatusok. So kami lang yung maingay dito guys. Kaya parang tuwan-tuwa yung mga foreigner. Halos mga kasabayan namin puro mga foreigner. Habang
habang nagpapatugtog. May music din kasi sa loob, mga kumakanta. So nga lang hindi ko na nilagay dito sa video kasi nga alam nyo na. Pero ayan guys, ang saya rin dito guys. So ayan yung view namin habang nakakain, no? Diba ang ganda. Kasi ito guys, so pakaganda. Ang lakas talaga maka-anaconda na movie. Nasa river ka tapos may mga puno ng buko. Sobrang buo ng mga halaman sa gilid. Tapos may lalabas na anaconda. Sobrang haba din ng trip. Mga 1 hour and 30 minutes din talaga siya kung sa balikan. Pero ayan, magbuko-buko tayo habang nag-chill sa ganda ng sound. Meron pa silang papasayaw dito sa may bandang gitna guys. So ayan, pwede tayong mag-tip dyan. Kasi grabe, ang gagaling din ng mga dancer and singer dyan. Ang lakas talaga maka-turista. So ito guys, pabalik na kami. Kaya medyo nalulungkot na ako. Pero grabe, ini-enjoy ko lang talaga yung view. At di na ako umalis dito guys kasi sinulit ko nga. Kasi napakaganda naman talaga guys. Tignan nyo naman. Kaso nga lang medyo mainit dito sa part na to. Kasi tanghali na kami dito nagpunta. So ang last naman kasi is 2:30. Siguro mga 2 or 1:30 kami nakarating dito. Pero napakaganda ng view guys. Dapat pala yun nung nag-Singapore kami, nag-video din ako. Kaso nga lang hindi ako nag-video nun. Sana napapanood ko sa YouTube yung Singapore vlog. Ito naman ako sa TikTok, pero short lang siya. So, dito yung murang souvenir, guys. Dito kami dinala ni Kuya. Ito namin ng souvenir, natulog na kami. And kinabukasan, guys, last day, nagpunta kami sa Oceana Beach Resort. So, may entrance doon na 500. Tapos yung food ata nila nasa 800. Yung mga pasta, yung mga pizza. Yung pizza ata mura lang, nasa 800. Pero ayan, dito na kami nag-breakfast bago kami pumunta ng airport. Pero papakita ko sa inyo guys, ang ganda rin dito sa loob. Ganda ng swimming pool nila, ang ganda ng wash area nila. So ayan, pumunta kami dito, paliwanag na. So inahabol namin yung sunrise. So ayan, palabas na kami dito. So nag-ano muna kami, bayad ng entrance. City of the Grand Resort, Oceanica. Tara. And the buffet is 1.5. No, we're not gonna do that. Oh, this is the resort of the famous Cinderella in England of the nation. The colorful destination is the palms. Ano daw sabi ni Makoy? And the white sand is like the white sand in Boracay. Ano daw? Lana, ha? Di tayo umabot. Nag-race na yan siya. And there's a lot. Oh, sige, hindi kayo hindi na agawin, aga-aga. Dito. So kasi guys, ang aga-aga may Teka lang, nag-holding hands dun sa may dagat. Ay, kala ko, ba't ikaw ang ending shot ko dapat eh. Ako ba? Kahit again. Okay. And then, yung server. Meron din po. So ayan guys, umorder na kami habang naghihintay para hindi masayang yung oras. Kasi ilang minutes pa bago lutuin yung mga food. So doon muna kami magtatambay sa mga cottage. At doon sa may duyan mismo sa may dagat guys, ang ganda ron, papakita ko sa inyo. Pero ayan, buti maaga nga kami pumunta rito kasi sabi nung tok-tok driver pag mga alas 10 naman napakarami ng tao dito. So saktong-sakto pala na maaga kami pumunta. Nag-change outfit muna ako para lang sa mga picture-picture at baka mabasa din tayo. So ayan guys, sobrang ganda rito guys. Wala pang katao-tao talaga. Kaya masarap mag-picture, mag-video. So ayan yung mga kalapate. Pinaghahabol ko pa sila. So ayan dyan, nag-chill-chill kami nurse out. O diba, ang lakas maka-silhouette. May paduyan pa dyan. Pumunta ako sa ano lang basa yung... Kailangan marunong tayo magsarili. Hoy, ano marunong magsarili? Diba
di ba dito pa kayo nagchismisan? Oh. Okay na po. Ayan. Mag-hi ka muna, Dream. Hello! Hello, Philippines. At tatlo tayo, bilis. Ano ba? Ayun na nga guys, nakita ko si Patrick. Nasaan na kaya si SpongeBob guys? Nakita namin si Patrick dito. Ganda niya guys, sobrang cute ng starfish. So yan, dito na video muna kami. Sobrang cute niya guys. Pero buhay pa siya, akala ko nga patay na. Pero ayan na guys, dumating na yung food namin para makapag-breakfast na kami dito. Dami na kung ano. Kung masarap. Ano yan yung pinapakuluan? So yun guys, pagkatapos namin kumain, nagbanlaw lang kami. Then diretso na kami sa airport at may pupuntahan pa kami after ng airport. Sa Airbnb, house tour ko rin kayo dun guys dahil magbabanding-banding para. Nandito na tayo sa Bohol, Panglao International Airport. Sa Panglao, Bohol Airport. Yan. So, we'll see kung ano yung mga establishments na nandito. Para at least when you consider going on a trip to Bohol, then at least you have a sneak peek of what's inside the airport. Actually, it's a lot nicer than other local airports. So ayun nakalagay dyan, mabuhay, welcome to Bohol. So basahin nyo lang yan guys. Pero ang ganda rin dito, nakaka-chill din dito sa loob. Na nga, after ilang oras, ay nakapasok na kami sa aeroplano guys. Pakita ko sa inyo yung sobrang gandang view sa kalangitan kapag nasa Himpapawid na tayo guys. Diba, lakas makatagalog. Pero ayun na guys, papasok na kami. At ang maganda dito guys, wala akong katabi. Kaya sobrang luwag ko. Hindi ko alam kung naiwan ba yung katabi ko. Pero nasa window side ako guys. Nung pauwi, hiwalay-hiwalay na kami ng seat. Hindi na rin kami nagpansinan. Hindi na nagpansinan after nung pauwi na. Hindi, kasi sinunod lang namin yung mga seat namin. So ayan, nandyan sila sa gilid, sa harapan. Tapos ako nandito sa may likod, sa tabi ng bintana. Kaya na-videohan ko yung napakagandang view natin at yung paglipad natin guys. So pauwi guys, nasa AirAsia na kami kasi ayun yung nakabook talaga sa amin. Kaya lang kami nag-sebpack dahil nga nag-rebook kami at ayaw na muna nilang sumakay ng AirAsia kasi medyo na trauma. So pauwi naman, okay naman, ang ganda, smooth ng pag-uwi. So nung last time Boracay, nag-AirAsia din kami. Maganda rin naman yung biyahe. So yun nga lang talaga kami ang may kasalanan kaya kami naiwan. Ayun na guys, dilipad na ulit tayo papunta ng Manila, back to Manila guys. Pero hindi pa doon natatapos, may pupuntahan pa kami napakagandang Airbnb at magpa-party-party pa tayo. Susulitin talaga ang bakasyon ni Nurse Out na 1 week kasi galing pa siya ng US. Last year Bora kami. Nung last year Singapore, ngayon naman Bohol. So next year kaya, ano naman kaya? Pero yun guys, sobrang saya ko kasi nakakapag-travel kahit isang beses sa isang taon. Makita mo man lang ang mundo. Hindi na lang puro mundo ng TikTok tayo. At least napunta tayo, nakaalis tayo sa tunay na mundo. Ano daw? Pero yun na nga guys, sobrang ganda ng view na nasa area ko. Kung nasa ibabaw ka ng ulap, tapos makikita mo yung anino ng ulap na nagko-cover dun sa mga bahay. Pero ito guys, ang ganda rin na itong part na to. Saan kaya to banda? So hindi ko alam kung maglalagay pa ako ng music guys kasi hindi ako marunong maglagay ng music. Okay na siguro yan, voice over ko na lang. Sa TikTok nga na-taste nyo voice over 40 minutes. So ito guys, ang ganda rin dito sa part na to. Nakikita niyo yung ulap, di ba? May mga anino siya. Mamaya makikita niyo mas malapit pa dyan. Sobrang ganda, nakatitig lang ako dyan guys. Ang ganda nga nung panahon ng pagpunta at pag-uwi namin. Kasi nung last time may bagyo yun. Kaya medyo cloudy. Pero ito guys, napakaganda. So ayan guys, diba makikita nyo. Sobrang ganda guys. Hindi ko alam kung ikakat ko na ba ito. Baka maboring kayo. Pero papakita ko sa inyo. I-zoom natin guys. May mga papakita ko sa inyong lugar. So ayan na nga, medyo cloudy na dito guys. So ayan, kung napanood nyo yung manifest, makaka-relate kayo dyan sa cloud na yan. Pero ayun na guys, malapit na tayong bumaba at makikita na natin ang mga bahay-bahay at mga building. So ito yung last part na natin na maganda. Hindi yan guys, so ayan, saang lugar yan, paki-comment naman dito. At meron pa akong isang na videohan. So ayan, hindi ko alam kung saang part to, pero ayan, wala na talaga siya mga puno. Pero ayan na guys, feeling ko nasa ano na tayo, nasa syudad na tayo kasi ayan, puro bahay na, puro mga building na, wala na masyadong green at parang wala na masyado ding ulap. So pababa na tayo guys. So napakaganda dito guys. Back to ano na naman tayo, Manila.
Sana makatravel pa tayo ng marami. At ang gusto kong matry guys kasi sa susunod is yung Roro. Yung magbo-boat ka ng ilang days. Ayun kasi yung gusto ko pa ma-experience para Titanic naman tayo. Ayun na guys, nakalapag naman tayo ng safe sa Manila. At diretso na agad tayo sa Airbnb. So, ito na guys yung Airbnb na binook na Nurse Au. Sobrang ganda. Ang laki niya. So, second floor siya. Ayan yung mga room. Ito yung master bedroom. Diyan si Trisha at yung kanyang asawa. Diyan muna sila mag-honeymoon kasi anniversary nila guys. So, ayan, meron din silang TV. Tapos meron ditong walk-in closet. Napakalaki. Nakala mo naman lalagyan ng mga maraming damit. Dito naman yung mga ibang bisita. So, may double deck dyan. At may ref dito sa labas. So, sa CR guys, meron din silang jacuzzi. Tapos ito yung room namin guys. Double deck siya. Tapos may mga bed. Kasi ilan din kami dito. 5 rin kami or 4. Ito naman yung karaoke area. Then yung dining area. Na may mga Instagrammable area. Ayan yung bar, kitchen area. All black guys. Ang ganda rin pala ng all black no. Tapos ayan yung rep na double door. Tapos meron din sila fish pond sa mismong loob ng bahay. Pero parang naghihingalo na yung mga isda. Diba? Ang ganda ng bahay na to guys. Para siyang hotel feels pag nandito ka. Ang bango rin. Then guys, ito na yung mga food natin. Meron tayo chicken, spaghetti, pichi-pichi, pansit malabon, Shanghai, barbecue, at isda. Galing kay Trisha. Pero itong mga to guys, sa Amber to guys. Sobrang sarap talaga ng pansit malabon nila. Hindi ito sponsored pero sana maging sponsored soon. Dahil napakasarap talaga ng mga food nila guys. So ayan, yung mga bisita dito guys, para mga 17 or 18 kami rito lahat. So ito yung mga ipamimigay. Yung mga iba dyan yung mga napanalunan na sa raffle. So overnight to guys. Kaya magpa-party-party pa tayo dito at magpapa-games. So nagbingo-bingo rin kami dito. Kaso nga lang kasamaan palad, hindi tayo nanalo. Pero ayan guys, ayan yung mga gagawin natin dito. So bumili lang kami ng mga alak, soft drinks. Hintayin na lang yung mga ibang bisita. Kala mo bahay no? Pero Airbnb yan guys, ang ganda niyan. Dito lang yan sa may Makati. So yun na nga, nag-party-party na sila. At in-enjoy na nila ang gabi, ang huling gabi ng kasiyahan dahil pauwi na si Nurse Au. So halos lahat ng mga nandito is streamer from TikTok. So dito natin magkakaalaman ng mga singer, dancer at mga talented na streamer. Pero ayun na nga guys, gusto ko sana maglagay ng mga music kaso wag na lang, baka ma-copyright pa tayo. Okay na yung mga ganyan-ganyan lang. Pero si Mokoy talaga ang bumida dyan, kaya maaga siyang nakatulog. Pwede ba yung Hello? Wala pa talaga. Akala mo naman nag-picture na si Kuya. Sige, magpagod ka dyan, boy. O diba, doon na nagtatapos guys ang lahat ng ating video. Maraming salamat kung nakaabot kayo dito, pero kung di nyo naman na pinanood, bahala na rin kayo. Ang importante na isave ko to dito sa YouTube dahil sobrang taas na ito. Pero ayan guys, napakaganda ng view ng Bohol. See you again Bohol. Gusto ko